So itong video na gagawin natin idol ay part 2 ito tungkol dito sa ating wireless audio transmitter receiver. Ito. Ayan. So ang unang ginawa nating amplifier dun mga idol ay mayroong USB katulad ng Concert 602. So ito ngayon ang ginamit naman natin ay Kevlar GX7 na walang USB. So ito mga idol para lang mas malinaw, ito meron tayo ditong extra charger, no? So pwede natin ito magamit para dito sa ating power supply nitong ating wireless receiver. So ito, sukat na sukat siya mga idol. So ipa-plug in natin para makita natin kung magkaroon siya ng power supply. So ayan idol ayan, nagkukulay pula siya, ibig sabihin mayroon na siyang power supply. So ito idol ilolong press lang natin yung gilid nito para para mapalitan ng kulay green para sa ating receiver. So ayan nakakulay green na siya idol, ibig sabihin yan pwede na tayo maka-connect diyan ng Bluetooth connection. So ibig sabihin idol pag nakaganyan na siya, pwede na natin i-connect diyan kung sakaling TV o smart TV ang gagamitin natin. Ayan. So, ang Bluetooth nito ay B16. Ang pangalan nito B16. Yun lang ipipiring natin sa ating TV para makakonect dito sa ating receiver. So, kahit cellphone ang buksan natin, i-connect natin dito, B16 din, makakonect na dito sa ating receiver. So, pag nakakonect na tayo dito sa ating receiver, saka na tayo gagamit ng 3.5 o BBPL dual RCA. Ayan. So, ito meron siyang output na 3.5 para makuha natin yung audio. So, ayan lang idol ang connection na gagawin natin. Tapos, yung dual RCA natin, ito na yung ilalagay natin sa ating audio input ng ating amplifier. So, ito idol may mga nagtatanong pa sa atin kung saan ba daw i-input kasi hindi daw natin pinakita dun sa unang video natin kung saan natin i-input itong dual RCA. So ito ay papakita natin kung paano natin i-input. So katulad nito idol, meron tayo ditong dalawang audio input ng ating Kevlar GX7. So ang ating Kevlar GX7 ay nakaselect yun sa selector A. Ayan. So, dyan natin siya i-input. Parang normal lang din siya, idol. Katulad lang din na gumagamit tayo ng BCD. Parang ang nangyari lang nito, ito yung ating player. Itong maliit na to. So, through Bluetooth tayo ang connection dito. Kaya nagkaroon ng signal yung ating amplifier. So, kung TV man, basta nakakonect ng ating TV dito through Bluetooth, lalabas na yung sound. Dahil mayroon na tayong ginamit na 3.5 papunta rito sa ating amplifier. So, napakadali lang ito idol sa mga nagtatanong lang, ito nabili ko ito ng 70 plus lang, so umabot lang din siya ng 100 plus kasama shipping fee. So ito ay B16 wireless audio transmitter receiver. So lalo sa mga online, marami tayong mabibilhan dyan. So ito lang idol ayan, hintay lang natin nakakulay green para magkaroon tayo ng connection at makakonect tayo dito. I-sound check naman natin to ngayon para kung okay ba yung ating receiver. So hindi na natin ipapakita dito idol kung paano maglagay ng speaker. Ito lang naman ang lagay natin ng speaker A at saka speaker B. So kailangan maglagay tayo ng speaker dyan para tumunog yung ating amplifier. So ito lang ang pangalan ng ating Bluetooth mga idol itong B16. Ayan. Ipipiring lang din natin ulit dyan. Magkaroon tayo ng connection. So ayan, connected na. So mapa-video man tayo o mapa-MP3, magkakaroon na ng music itong ang Bluetooth receiver natin. So ito idol through MP3 ang connection natin. Ipi-play natin mga idol.
So, ayan idol okay yung ating Bluetooth connection. Bawa mga idol itong cellphone natin nakakonect dito. Tapos palitan natin siya para sa ating Smart TV. I-off na lang natin tong ating connection dito sa ating cellphone para makapasok yung ah, Bluetooth connection ng ating Smart TV. So ayan idol kahit wala mang 3.5 output yung ating TV, pwede natin itong mga gamitan. Itong wireless audio receiver natin. So magagamit na natin ang ating TV para sa ating amplifier na wala rin siyang Bluetooth. Sa pamamagitan nito, okay na at napaka pangmasa lang ang presyo nito. So ganun lang idol.